Hello, hello, hello! Welcome po sa ating page, Timir Solutions po, ano? Okay? So, anong gagawin po natin ngayong araw? Siyempre, introduce po natin si ECRMS or Efficient Class Record Management System po. Okay? So, ito po is class record po natin na ginagamit po natin sa Department of Education po. Okay? So, bakit po gumawa tayo ng ganito? Hindi na tayo nagpatuloy sa paggamit ng provided na e-class record ng Department of Education. Okay, ganito po kasi yon yung sa file-based po kasi, kung gagawa ka po ng file, i-duplicate mo, usually, ang nangyayari sa akin, nami-misplace ko or nakakalimutan ko saan ko nalagay. Nakikita ko rin naman pero matagal pa. So, unlike dito, in single location lang po ano. Okay, I don't have to copy and paste na po. Okay, all I need to is to add and so on. Okay, then, and also I find it efficient po. Okay, kasi nagagamit tayo ng relational. Okay, this system is expected to produce less error compared to file-based po, ano? Okay, so simula na po tayo sa tour. So ang pinakaunang nakikita po natin is ito pong ito pong class record po natin. Okay, so mga class records po natin. So ikalawa, okay, tour po natin. Ito lang pong gamitan natin. Medyo matanda na po ito eh. Okay, gamitin natin po. Okay, click natin. So as you can see here, we have sa left panel po. We have here the dashboard, the grades, attendance, written, performance, quarterly, learners. Siyempre, ito po listahan ng learners. Then if you want to go back to the classes or class record, you can go back. So as you can see on the upper part po is yung pangalan niyo po. Then below is the quarter. Okay, so anong quarter na po. So, ang pinakauna po natin makikita once papasok po tayo sa isang class record po is yung dashboard po natin. So makikita po natin dito ang yung number of male and female sa sa klase po natin. Okay? Ikalawa naman is yung attendance natin for the quarter po. Okay? So you can see this is first quarter. Same goes with written works, performance task, and quarterly assessment. This also helps me po to assess kung mayroong dapat na tulungan, especially sa mga progress ng mga bata. Kasi na-assess ko kung ano ba talagang mga activities na kailangan ko pang i-add. Okay? To improve the learnings of the learner. Okay? Now, so itong attendance, written works, performance task is dependent on quarter, syempre po. No? So, iba-iba po yung data nila. Syempre, depende sa bata, kada quarter po. Okay. Okay, so laktawan muna natin dito yung grades. Sunod tayo sa attendance. Okay. Sa attendance po, you can add as many as you want. You can also have remarks. Ginagamit ko po ito para to track down my progress kung ano yung tinuturo ko na po. Okay. So, ito po, so on. So, pwede natin ito i-click pero ayoko pong ipakita yung data ng mga bata po. Ano. So, we have here the data privacy. The learner's information are protected by data privacy. So, cannot do that po. Ano. Okay. Same goes with written po. Same lang po. So, ito nakita po natin dito is dito yung percentage nung written work ng bata. So, then we have your class performance and we have your quarterly assessment. Okay, so dito naman tayo, balik tayo sa itong learners, syempre hindi ko pa rin pwede ipakita kasi again, data privacy. So,
Next is the overall grades. Di pwede. Data privacy pa rin, quarterly. Di pwede. Although meron dito mga features na pwede pa sana natin ma-show yun. Pero di pwede kasi merong data sa mga bata. Dito na lang po tayo sa MPS po, no? Kasi walang pangalan. Okay, so dito sa MPS, syempre this is also governed by ano po, quarter. Okay, so may quarter 1, 2, 3, 4. So we have here the MPS of the learners for this particular quarter po, no? Then the GPA, quarterly GPA. So para madali lang yung pag GPA po. Okay? So yan lang po muna sa ating sa ating pag-tour sa ating efficient class record management system po. Hanggang sa muli po, paalam.